Kailan pa muling mahagka. Charot. Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Fresa May vlog. So ngayong morning, ang nagawa ko lang ngayong morning guys is magluto ng sinangag na rice. Kasi meron pa kasi may leftover na rice kagabi. So, sayang naman. So, nirecycle ko siya. Ginawa ko siyang sinangag. Nilagyan ko lang siya ng bawang. Okay? At saka asin. Tapos, mikos-mikos. O, diba? Yun lang. So, update na naman dito sa renovation sa bahay ni Mother. Ang ingay-ingay talaga ng aking kasi nilagay ko dito ang mga empty bottles na litro na Coke. So, naglilinis talaga ako kahapon guys. So, naglinis ako ng cabinet sa aming lumang cabinet. Hindi ko na lang naipakita sa inyo kasi super duper busy talaga kahapon. Hindi ako nakapag-video kahit kaunti. Kasi nagmamadali rin kasi kami. Buti na lang dumating dito ang aking mga kapatid at tinulungan nila akong maglinis. So as you can see dito sa sala guys, maluwang na siya. Kasi yung isang katre dito is nilagay na namin sa itaas, sa kwarto ng aking anak. At saka dito rin sa aming kwarto, dati, diba, tinanggalan ko na ng kortina. So, sitro na talaga ang aming kwarto dito. So, diba, meron man yung cabinet dito na side. So, tinanggal na rin namin, nilinisan ko kasi ang dami talagang alikabok na nakadikit sa likod, sa loob. Parang naanay na yung sa loob pero magagamit pa naman siya. At saka doon sa pinakadulo ng cabinet. Meron talagang nakatira na mga alikabok, mga cobwebs, ganun. Kahit nilinisan ko yun, pero meron pa talagang mga alikabok. So, binaliktad ko yung cabinet. Winalisan ko para matanggal talaga yung mga nakasuksok sa pinakadulo ng aming lumang cabinet. So, nilagay na rin namin doon sa taas. At ang gumamit noon is ang akin ng isang anak. So, as you can see, ang kalat pa rin. O, diba? Ipakita ko sa inyo. So, yung kalat na yan dyan, guys, is mga damit ko at gamit ng mother ko. Kasi wala pa kasi kaming paglalagyan na mga cabinet. So, dalawa lang kasi ang cabinet. So, ang nag-occupy ng dalawang cabinet is yung mga anak ko. Kasi dalawa lang naman ang anak ko. So, nakalagay na doon sa itaas sa kanilang kwarto. So, dito sa sala, nakalagay man yun dito ang aming mesa. So, nalagay na siya doon sa aming hapagkainan area. Pero, still, meron pa rin mga renovation dito na part sa aming hapagkainan. Kasi ito, tatanggalin ito. Uy, gumagalaw. Hindi na kasi yan, so, ayan, nakatimangwang pa rin, diba? So, tatanggalin ito. At saka, ito dito na part is lagyan siya ng partition para para hindi makita. Nabubulol naman ako sa pagtatagal. Para hindi makita pag mayroong gumagamit ng CR namin. Yung green na pintuan, CR namin yan. So,
Kasi malapit lang naman yung CR namin at saka ang aming hapagkainan. So, halimbawa, pag gumagamit ng CR doon, so, agad-agad makikita. O, diba? So, hindi talaga maiwasan na may kumakain, tapos may tawag ng ano doon sa kapaligiran, o, diba? So, para hindi naman magagambala dito ang mga tao na kumakain dito sa aming hapagkainan. So, lagyan siya dito ng partition wall para at least matakpan naman yung privacy sa gumagamit ng CR. So, ganun. So, ito, matatanggal ito. Hindi ko pa alam kung saan namin ito ilagay. Luma na rin ito na divider, guys. So, tatlong gamit dito sa bahay ang luma. Yung 2 cabinet at saka isang divider. So, yun. Panahon pa namin yan ni kupong-kupong. To cut it short, panahon pa yun ng mga dalaga pa kami. Mga dalaga at binata pa kami na mga kapatid ko. So, ganun. So, as you can see, kalat pa rin ang aming wirings. So, ayan. So, isa rin yan na aming i-re-renovate. Diba? So, hindi pa talaga tapos ang aming renovation sa bahay. So, dito rin, nagkakalat pa rin ang aming study table. Instead na study table, hindi ko rin alam kung anong tawag na dyan. Okay? So, kagabi guys, dito ako natulog sa sofa. Kalat pa rin, diba? Yung kumot, yung unan. Hindi ko pa yan natupi. Kasi, pagkabangon, agad-agad talaga akong bumangon at nagluto ng sinangag na rice. So, dito naman is, hindi ko pa na-off ang light. So, dito naman, isa rin itong kwarto dito sa baba. So, isa lang ang kwarto dito sa baba. So, yung pinakita ko sa inyo dito na aming kwarto, yan ay ibibigay na namin yan sa kapatid namin. Kasi sa gilid nitong aming bahay din yan ng kapatid namin. So, para at least lalaki din yung bahay ng kapatid namin. So, at least malawak na ang kanilang bahay. So, sa kanila na yan dyan. So, tatakpan yan dyan, yung parang pintuan, para meron naman silang privacy dyan sa kanilang bahay. So, ganon. So, balik tayo dito. As you can see, maraming mga cutting na mga plywood. So, itong cutting na mga plywood na to, dito siya lagyan ng dingding. So, dito. Boundary din dito sa aming hagdanan. So, ayan. Lagyan siya ng division dyan para ma-close na itong dito na side at maging kwarto na siya. So, at saka dito na rin, wala pa siyang door jamb. At saka ito namang door jamb na to, tanggalin ito, ilipat dito sa pintuan na to na walang door jamb. So, ito ang gagamitin na door jamb. At saka ito, kabago-bago pa nito nilagay. Pero kailangan siyang tanggalin para at least malawak ang pagpasok dito sa aming hagdanan papunta doon sa itaas. So, ayan. Ayan. So, para diretso siya sa harap ng aming CR. So, ganon. So, ito dito, as is ito dito, pero aayusin din tong aming jalousie. So, yan. Meron pa kaming mga extra na mga jalousie at saka ganitong brace, body holder ng jalousie. Meron pa kami. Kasi ito, ano na siya, luma na kasi siya. Kasi nilagay ito dito mula noong nag-umpisa ang bahay na to dito. So, kalawang na kasi siya, parang brown na. Mahirap na talaga siyang linisin. Pero okay pa naman talaga siya, guys. Solid pa rin siya. So, ayan. So, pasok tayo doon sa itaas. Akyat tayo.
Okay. So, dito, nilagay na dito ang sofa. Itong sofa na to is lumang sofa ng aking kapatid sa kanilang office. So, bumili kasi sila ng bagong office sofa. So, yung luma nila, dito nila nilagay sa bahay ng aking mother. So, merong nakatiwangwang na baso. At saka nagkalat na naman dito. I'm sure coke yan na natapon. Hindi man lang nila nilinisan. So, ayan. So, makikita na natin ang sikat ng araw. Against the light na tayo. So, as you can see guys, sa tatlong kwarto, nilagyan na namin ng kortina kasi ginamit na talaga namin ang mga kwarto. Pero wala pa talaga siyang pintuan. See? So, ayan. Hindi pa naikabit ang pintuan. Dito rin. Hindi pa naikabit ang pintuan. So, ito yung kwarto ng aking bunsong anak ko. So, ito yung cabinet na sinasabi ko. Na lumang cabinet. So, nilagay na siya dito sa kwarto ng aking bunsong anak. So, siya muna ang gumagamit nito. O, diba? So, andito na yung mga damit niya. As usual, parang medyo madilim pa rin siya kasi wala pa kasing ilaw. So, ganun ang setup muna namin dito sa aming munting bahay ni Mother Dear. So, as you can see, ito yung bintana. Diba? So, ang klase na kwarto nito is slant talaga siya, guys. Kasi, parang pyramid kasi yung dito sa itaas namin. Ganun. So, ito yung sa bunso kong anak na kwarto. Dito naman tayo sa kwarto ng panganay ko na anak. So, as you can see, nakatuwang ang kanyang kwarto. Hindi pa siya bumangon. So, ayun, natutulog pa rin siya. So, ito muna ang kabuuan. Kabubuhan na naman. Kabubuhan. Charot. Ito ang kabuuhan ng aming palapag sa bahay ni Mother Dear. So, still ongoing pa rin ang renovation kasi ngayong araw pupunta na naman sila dito sa bahay, ang aming karpintero, kasi maglagay na sila dito ng railings. Ganon. Maglagay na sila ng railings dito. So, ayan, nakatambak pa rin ang mga cutting ng mga bakal at saka ang kanilang mga materials, equipment. Okay, materials at saka equipment. So, ayun. So, time check is morning na, guys. So, yun lang muna ang update dito sa bahay, sa renovation ni Mother Dear. As you can see, guys, wait. Meron pa akong i-explain sa inyo. Ito yung cortina. Yung cortina na to is galing ito sa kapatid ko. Siya ang bumili nito. Tapos siya rin ang naglagay dito sa mga cortina. So, ayan. So, salamat talaga sa aking mga kapatid. So, yun muna. Kasi, see you on my next vlog for update dito sa bahay ni Mother and about din sa financial, kung sino talaga ang gumastos sa pag-renovate dito sa bahay. So that's all for today's video, guys. Thank you for watching. Bye!